So, our topic for today ay Nasa Nasa uli ang ang pagsisisi. Parang Okay. Para ano ba yun? Threat ba yun? Threat Ano ba ba yun? to? Or ano, katatawanan? Oo nga eh. Di ba? Okay, so bakit nga daw ba? Kasi Mm-mm. that's part of the natural law of life, which is there are consequences for every action. And, Sometimes, yeah. sometimes aware ka doon sa nangyayari na decision mo. Mm. Na alam mo na from the start, ito na yung magiging output ng iyong desisyon. Mm. Pero meron din naman na, yung alam mo na, hindi mo rin alam kung ano yung magiging kahihinatnan in the future. Ganon. Okay. Mm-mm. So yeah, dudugtong ko dyan is for every action, there's a consequence. Consequence. And for every non-action, no movement, means stagnation. And that stagnation has its own consequences. Correct. So may consequences pa rin, di ba? So dyan papasok yung tinatawag na risk management. Management. Wow. Ano yan? Ah. Corporate? Is this corporate? Excuse me, this is Everything Counts PH. Yeah. This is all about Pinoy lifestyle and kalokohan. And, whatever is good in our community and our society. Diba? So yun, pag-usapan natin yan. So, So yung risk ano ba? management, sabi mo kanina, parang Yun ba talaga parang topic corporate, di ba? Okay. Hindi, part lang siya. Kasi syempre yung risk management nga hindi naman yan pang corporate or pang trabaho lang or professional. Yung risk management, you apply this sa Bakit ka nata? ano may bumubulong? Baka may palaka. Palaka yata dito. Okay, tuloy mo. Okay. Hmm. Nasaan na ako? Ikaw? Ulitin mo, Anyway. risk management, ulitin mo. So, yung risk management, Hmm. baka akala natin lahat dito Ano yan? pang professional lang yan or corporate level. Oh, Diba? ano ba? Pero ang risk Ano ba talaga? management is, you would agree, di ba? Oo. Ginagamit natin yun sa araw-araw na buhay natin, di ba? Yung practicality din natin na i-address yung mga challenges sa buhay natin. Yan. Nako, mahabang usapan to kung tutusin. Ha? Kaya guys, Parang mamamatay gusto na namin mag-comment kayo dyan. Ha? Kasi tuloy-tuloy natin pag-usapan. Ikat na lang natin. Ikaw naman, inaano mo ko, di-distract mo ako. Okay guys, so mahabang usapan to ha. Kasi there are a lot of, ano yung namin ko? Ikaw ang nandi-distract Nag-perfume ka ba? Okay. Okay, going back. Okay. So, yung term na risk management, usually gamit ng corporate yan, upper management. Yes. Pero actually, that's what's happening every time, every day sa buhay ng Filipino family. Hindi lang, ng bawat tao. Bawat tao. Sa buong mundo. Hindi kasi syempre, di ba, nandun tayo sa, ang niche natin right now is the Filipino family, di ba, and the Okay. lifestyle of it. Although mahabang Usapin wide to. range yung topic na yan. Ah. So, ang ibig sabihin lang nun is kung may consequences, kung may nangyari at meron kang ginawang aksyon, may consequences yun, either good or bad. Yun lang yun. Mhm. Same as ang ating advocacy is about the future stability of the Filipino family rin. Correct. And we're not saying na we're the Expert. we're the experts of it. Ang sinasabi lang natin is we want to support our friends and families and viewers, Mhm. provide that community, this vessel, this communication, this podcast, Mm-mm. as a vessel ng whatever is good in our society right now, what we can highlight, what we can emphasize on. So, for example, if we know something good na nangyayari sa mga open secret ng mga Filipino families, how they are surviving Yeah. and how they are planning for their future, Correct. then let's share that. Mhm. Let's talk about it. Yun yung importante. We're talking about it and we're supporting each other. Tanggalin na natin yung crab mentality na kung sino yung successful, siya yung sirain natin. Or hinahanapan natin ng butas yung somebody na umaangat sa buhay. Tanungin natin, ano yung ginagawa mo para umangat sa Anong buhay? ginagawa mong Kasi tama, no? baka pwede namin implement yan sa buhay namin and we can have the same success as you.
Yun, yun. Mhm. Yun yung pinag-uusapan natin right now. So, Okay. okay, anong first point mo? Again, marami tong aspect guys ha. Maraming categories. We're just talking about the specific category na alam namin right now. And again, we want you to comment down below kung ano pa yung mga categories ng good practices and risk management ng na alam ninyo for your family na ini-implement ninyo. So, ito Okay. yung amin. Okay, let's talk about it. Go. So, ang pinaka-core na pinag-uusapan kasi natin dito is Mm, yung financial stability. I see. Okay. Okay. So, of course, 'di ba, yung para para ma-achieve natin yung stability dito sa aspect na 'to, Mm. meron tayong mga preparations na ginagawa, no? As an Oo. individual, Mm. as member of a family, as breadwinners, 'di ba? Mm. Kaya very important na tinitingnan natin yung financial aspect ng bawat pamilya. Pero kasi ito yung sitwasyon do'n. Anong Mhm. titingnan mong finances kung wala kang pera? Okay. Okay. So, actually, ang isang aspeto do'n na gusto kong pag-usapan natin, and this will be a rolling topic, is Mhm. how to change the mindset of Mm. Filipinos. Yes. And we're not responsible for everyone else's life right now. We're Mhm. just saying again that we're trying to support kung ano yung good practices ng mga taong ginagawa na nagsasucceed sa buhay. And Mm. isang category ng success is yung financial stability. Mm. And take note guys, yung financial stability doesn't mean na mayaman ka. Hindi Okay. rin ibig sabihin na kaya mong gumastos ng malaki. Okay. Ang ibig sabihin lang ng financial stability at its core is kaya mong buhayin yung sarili mo in a more stable manner na kung meron mang emergencies or possible problems sa pera, kaya mong i-augment or Oo. kaya mong solusyonan on your own. Yun ang ibig sabihin Tama. nun. And it doesn't mean na dapat mayaman ka at may meron kang milyones. No. Mhm. But of course, the other aspect of being financially stable is you're able to project long term. Ibig sabihin talaga, dapat may malaki kang pera. Pero for now, what we're saying Mhm. as a topic is we're defining yung financial stability as a means na if there's emergencies or financial na pangangailangan na biglaan, and we're not talking big numbers, yung regular ones lang, you're Mm. able to To provide provide. solution for yourself or for your family. Okay. Yun ang pinag-usapan natin. So we're Yun not talking lang. about millions for now. For Mm. now. It's, all about having peace of mind every day, Yes. 'di ba? Oo. Kasi yung peace of mind, sabi nga nila hindi daw nabibili yung peace of mind, eh. Yeah. Pero naniniwala ka ba dun na hindi nabibili yung peace of mind? Well, kasi merong dalawang school of thought or maybe more. Oo. Ang dalawang school of thought is if you're innocent, innocence is bliss. Hmm. Kung di mo alam at Mhm. wala kang pakialam, that's already peace of mind. Kasi Okay. wala kang pakialam. Ibig Alam sabihin mo nun na wala kang pera, wala kang pakialam. Gano'n lang. Aasa ka lang siguro doon sa kung ano yung source of income mo. Kung or may nandudugas nag minsan. or Kung meron na lang nagsusuporta, dumidiskarte. Hindi, may na nagbibiro lang ako sa dudugas ha. Yung, syempre meron tayong mga kilalang ganun minsan eh. Ang alam lang umutang o kaya mandugas. So, ang ibig sabihin is, yung meron kang handa ka doon sa mga bagay-bagay na yes. napoproject mo kung ano yung pangangailangan mo. Okay? So, yun yung ibig nating sabihin doon sa ganung bagay. And at the same time, importante guys, na tinitingnan natin kung ano yung available sa atin na pwede nating i-take advantage. Okay? So, maraming pag-usapan doon, maraming bagay doon. Marami. Pero ang isa sa gusto nating sabihin right now, and we're not partisan to any company, Mm. is about insurance. Pag-usapan natin Okay. yan. Yes. Pag pumunta ka sa ibang bansa, social security or anything else, usually, meron silang tinatawag na basic healthcare. Correct. Na either pinaprovide ng company o ng government Mm. o mismong ini-impose yung yung tax na yun o yung kaltas na yun doon sa individual kasi yun yung Yes. part ng kanyang healthcare insurance. Correct. Aside from that, meron ding mga
like mga individual insurance na Mm. required ang mga citizens na i-acquire. Ano pa lang pagkapanganak pa lang ng bata, Oo. nire-require na bawat citizen sa kanila may coverage ng insurance, life insurance. Yeah, tapos ito ka. Guys, practicality lang. Ilang beses nyo na narinig. And you're lucky if di mo pa ito narinig. Na pagpasok mo sa hospital, merong matindi, syempre na pangangailangan or emergency. Ang unang tanong ng nurse o ng doktor, may insurance po ba kayo? Oo. Yun ang unang tanong. Bakit? Dahil kung ano mang malaking gastos ang pinag-uusapan. And again, we're talking about the bigger ones. Yung emergency na bigger ones, yung critical illness, yung concern. Yun kagad ang tanong ng hospital personnel because they want to make sure na meron kayong pambayad. At kung wala kayong pambayad, may magbabayad for you, which is ang insurance. Correct. Ang itatanong sa inyo, meron ho ba kayong insurance? O yung pasyente po ba may insurance? Ano pong insurance company? Okay, kasi kailangan At ano yung stable coverage? at kailangan legit at SEC regulated yung insurance company. Kasi maraming fly-by-night insurance company at usually yun yung mga mura. Mura lang yung premium. Pero pag nag-claim ka na, bokya ka na. Goodbye. And sometimes, tinatanong din nga nila, ano yung coverage? Oo. Kasi pwede naman na may life insurance ka, pero hindi naman covered yung critical illness Yeah. or yung accident. So teka, ilagay natin ito sa perspective tsaka sa sa tinatawag na context, guys, ha. Financial stability is also all about if there's an emergency at this happens to all of us, to the best of us. Either you're good, you're bad, you're mayaman, you're not mayaman, di ba? Sa lahat ito mangyayari, merong disability, merong emergency concern, may critical illness, and now, this doesn't happen to old age anymore. Hindi lang doon limited. It's now happening to middle age, 30-something human beings na healthy. Pwede ko bang share natin yung Share mo mamaya? na. Share natin yung kwento mo. nangyari dun sa isang kaibigan natin. And gusto nga daw niya sabihin natin, ikwento natin to dun sa mga Ikwento mo na. sa community natin na Short version lang. short version lang, Go, diba? go. Nasa 30s pa lang siya. Okay. Diba? Very healthy. Walang bisyo. Pero isang araw sumakit yung dibdib niya. Teka, walang sigarilyo. Walang sigarilyo. Walang alak-alak. Walang alak. Talaga, hindi siya umiinom? Hindi siya umiinom, promise. Okay, tuloy mo. Pero syempre, merong may family history. Ano yung family history? Sige, tuloy mo lang. May family history that the mother died of yung sa heart disease. Okay. Okay. So, 30 years old, And wait imagine. a minute, we're just sharing this just to, again, be part of the morals of the story of the Filipino people. Parang ganun lang. Oo. Part of our stories. Actually, gusto niya talaga i-share to. Kasi nung una, napilit lang siya nung friend niya na advisor na kumuha ng insurance. Sabi, wag lang basta insurance, lagyan mo ng critical illness. Lagyan mo ng accident benefit. Sisingit ako dyan kasi nga, karamihan ng Pilipino, hindi pa rin naintindihan. Simple lang naman yan eh. And again, you talk to your advisors or anyone na knowledgeable, even to us. And we don't really care kung saan kayo kukuha ng insurance nyo. Let's talk about this. Ang insurance, maraming level. Yes. Maraming types. Kaya kailangan explain sa inyo ng isang legit licensed financial Kaya nga advisor licensed or insurance advisor. Hindi kahit sino nakakaintindi niyan. Kasi ini-educate din yung mga licensed insurance advisor. Ini-educate yan ng bawat kumpanya. At may with mga their own trainings policies yan. and regulations. Yes, merong mga formal trainings ito. Yon. So, that means hindi lahat ng policies ay pantay-pantay o pare-parehas ng benefits. Diba? May ibang critical illness, hospitalization covered, mayroong emergencies, disabilities, mga ganon. Diba? Number of days na sick, diba? Mga ganong bagay. Yes. And so many other intricate details na talagang dapat talaga siyang pag-usapan, guys. Importante na alam nyo to kasi you take advantage of that. Kasi ito yung, magsasegue na ako pero tsaka na. Ituloy mo muna yung kwento mo. So, tutuloy ko na yung kwento ko. So, to cut the long story short, hindi siya naniniwala, di ba? Pero dahil nga yung friend niya, malapit sa kanya, sige na nga, pagbibigyan na kita. Okay, after 3 years. Yun na nga yung kinuwento ko kanina, 30 years old. Sumakit, may mga reflux lang.
sumugod sa ospital Oh. dahil nga hindi na niya makayanan yung reflux. Oh. Hindi na siya pinauwi kasi kailangan na siyang angiogram. Shit, ganun kagad. Oo, angiogram, ano tapos nga, tuloy angioplasty. mo. And then? Okay, so, magkano? Kulang-kulang 1,000,000 yung kanyang bill. Okay. 'Di ba? Buti na lang, siya ay employed, meron din siyang HMO. Okay. Pero, hindi naman enough yun eh. Yeah. The cover, 'di It's ba? never enough. Nagamit naman niya yung PhilHealth niya, Mm. fortunately, pero hindi enough. Mm. Kailangan niya pa magpagaling. Okay. 'Di ba? Palliative care. Ano? Palliative. Palliative. Pero yung Palliative palliative care. naman kasi sa mga Saka na yun. sobrang critical illness na yan, na yung talking wala about nang pain. pag-asa. Okay, Pain okay. management. So, Okay, tuloy mo. maganda rin pag-usapan yan Oo. sa mga susunod nating episode. Mm. But right now, yun ang gusto lang nating sabihin na na-realize na totoo pala yung insurance. Mm. Akala ko wala lang, putyo-putyo lang yan, di ba? Parang hindi ka paniwala na nagulat siya talaga nung pumasok sa bank account niya yung claim niya. Oo. Natinry nga lang niya eh. Magkano ulit? Alam ba natin? Huwag na lang natin sabihin, pero malaking amount. Malaking amount. Malaking amount as in So, malaking very ginawa. significant. Nakatulong talaga sa kanya. Nakatulong sa pagpapagaling din niya. And ang tanong ko, ang usually reklamo sa insurance, Mhm. anong mas malaki? Yung binayad niya sa insurance o yung nakuha niyang claim sa insurance? Yung itong case na to, Mm. nag-augment, 'di ba? Tinulungan siya dun sa pagbayad niya. Oo. Kasi nga may HMO naman siya eh. Hindi mo nag-gets yung tanong ko. Okay, Ang tanong ulitin ko is, ang sabi ng iba, ay nako, ang gastos ang mahal-mahal ng insurance. Maliit lang naman ang claim na makukuha ko gets ko na dyan. yung question mo. Or, mas malaki ba yung binayad niya sa premium niya? O mas malaki yung nakuha niyang benefit out of Ito that? nga yung magandang news dyan. 3 taon pa lang siya nagbabayad. Hindi pa kumpleto, 10 years to pay eh. Pero nakuha niya ng buo, yung critical talaga? illness niya. Na Grabe. coverage, di ba? Yun Yun yung gusto pinag-usapan niyang natin. i-share. Yun yung gusto niyang That's i-share. what we call the return on investment in insurance. Biro mo, hindi pa. Wherein, sabi nila, ito itong nangyari, kahit doon sa Yes. alam nating ating mga kilalang insurance companies. At the onset pa lang ng first payment mo, may Covered ka na. mga specific activated ka na benefits na Yes. ibig sabihin, pag may nangyari sa'yo, covered ka kagad. Ang binabayad mo, kakarampot pa lang. Oo. Bariya pa lang kung tutuusin. Oo. Pero makukuha mo hundreds of thousands, millions, again, depending on what is written in your contract or policy. Kaya nga alam mo, sabi niya, sana kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa akin, sana daw nilakihan niya yung coverage sa kinuha niya. Again, diyan papasok yung pinagsasabi natin. Na kanina, Nasa huli, ang pagsisisi. Pero Pero this syempre, time, thankful naman siya. there's a happy note. There's a May happy happy note. ending on this one, which is sa 3 years na kanyang payment, 3 years out of 10 years, nakuha niya yung isang buo na coverage ang benefit na definitely mas malaki kaysa dun sa binayad niya. Diba? Yun. So, yun yung good news doon. Pero, yun nga, ang gusto niya ding iparating sa ating sa community natin na wag mong maliitin, di ba? Yung parang titipirin mo yung sarili mo kasi okay lang naman yan, hindi naman mangyayari yan sa akin, bata pa ako. So, yan, maganda yan. Diba? Magandang topic yan na pag-usapan openly ng ating community and friends and viewers na ganito yan eh. Kung ikaw araw-araw nagtatrabaho, yes. Kung kung parents na kayo, kunwari, siyempre may mga anak na kayo, dapat automatic na yung insurance. Kasi whatever happens to you as the breadwinner or as the parent taking care of the child, may backup kayo kagad if something happens to you. Yes. And we cannot say na when and where it will happen. Correct. Life just happens. Pag tinawag ka na ni Lord, wala ka nang say, teka lang po, bibili muna ako insurance. Teka po, wala pa ako naibilin sa anak ko. That's it. Or ito mas mahirap, yung tinatawag na living benefit. Yung buhay ka pa, wala ka ng benepisyo. Wala kang benepisyo maibigay sa sarili mo. Like hospitalization. Correct. Like critical illness coverage. Correct. Like palliative care. Like fund value na return of investment mo. So many things of
na sinasabi nila mahal daw ang insurance, pero actually mas mahal kung wala kang insurance. Mas mahal. Mas Ano yung mahal. pambabayad mo? Anong pambab... Ito nga yung sabi, di ba? Paano pa? Go. Ito, di ba sabi? Mm. Ang mahal naman ng insurance. Di ba? So, nagrereklamo ka na mahal yung insurance. Paano kaya kung may mangyari sa'yo? Na magkasakit ka? May malaki ka bang pambayad sa insurance? Meron ka bang readily available na budget na pangsuporta? Na tutulong sa'yo na ibayaran yung mga bills mo or magpagaling ka? Dahil sa matinding karamdaman na yon, diba? Yes. Na mas mahal pa yung araw-araw mong binibiling kape. Again, okay lang magkape. Okay magkape. Pero, mas mahalaga kaysa sa kape, yung future mo. Kumbaga, i-allot mo ng tama yung Future resources stability. mo. Yes. Diba? Gusto mo pa rin magkape 10 years from now, pero 10 years from now, dapat meron kang tinatawag na malaking parachute for your healthcare and for your benefits. Backup plan. Backup plan for emergencies. Yes. So, yun. So, guys, this is a continuing topic discussion. Dahil alam natin, that's why we want you guys to comment down below. Tell us what are your questions and we will answer it in the most neutral and most simple way para madali nyo maintindihan. Because, again, our basic right is to live with a peace of mind and financial stability for our own future and for the future if you're a family, the future of your family and your children. Yun lang goal natin dito. Let's keep it simple. Okay? That's why sa lahat ng ginagawa natin ngayon, 'di ba? Topics natin, itong binubuo nating podcast and community. Yes. The most simple way is we're supporting each other, the Pinoy lifestyle and business, wherein if everyone grows, everyone wins. Diba? Sharing ito. Sharing of best practices. Yes. Ayan. So again, comment down below all your questions and we will start answering them for the next episodes. Naku, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito sa financial stability, ha? Oo, ang dami pang factors dito. And again, you don't have to be mayaman or rich or with a big business for you to have financial stability. So this is Papa Ross. And this is Mama Girl. See you soon.